Hindi nakapagtataka kung bakit bidang-bida to sa mga handaan sa kahit anumang okasyon dito sa Taiwan. Dahil sobrang sarap ba naman? Hi, Mariao na adlaw. Ako pala si Annie, isang OFW dito sa Taiwan. And for today's video guys, ay i-share ko sa inyo itong steamed fish. So, itong isda na to is known dito sa Taiwan dahil masarap din naman talaga siya. At ito lang yung mga ingredients ko, isda, may dahon sibuyas, luya, at may maliit na sili at itong anunang. At hindi ko talaga mawari guys, pwede pala itong kainin itong anunang kasi nung sa Pinas pa talaga nung elementary days ako ay parang pangdikit lang namin sa papel mga ganon. So ang una kong ginawa ay itong isda, hinugasan ko ng maayos, tinanggal ko yung mga dugo-dugo talaga guys para maibsam yung langsa ng isda. At syempre, hinugasan ng maayos at kinaliskisan ko pa o ganon. So, diba, ang linis na dapat ganyan, dapat mag-anang isda para maano yung lansa. And then, hiniwa ko na tong sibuyas, loya, at itong dahon sibuyas na may kunting sili. Ganyan lang dapat, super easy lang talaga guys, ang paghiwa ko nito. Itong dahon sibuyas ay pang toppings yan mamaya. And then, dito sa isda guys, ay hiniwaan ko lang siya ng paganyan. Depende na sa inyo, pero para sa akin, mas maganda yung style na paghiwa ng ganito. And then, dito ay pat dry ko siya kasi para maano yung tubig talaga. Tapos, naglagay pala ako dyan guys ng asin at MSG para malasa talaga yung isda. Yan talaga yung pinakasekreto ko. Tapos, na-arrange ko na tong sibuyas at ano pa ba, isda dito. So, ganyan lang dapat kayo, wala nang kagkeme-keme dyan. So, ito na, nilagay ko ng isda, ibabaw ko yung mga luya. Tapos, naglagay ako nitong anunang. So, napakadali lang lagay. Ito palang anunang guys, ay bigay lang sa amin at luto na to siya. At matrabaho yung anunang na yan. So, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. At, ito na siya, ready for steam. So, bali itong isda na to is medium size siya. So, na-steam ko lang siya for about 10 minutes. Kasi para juicy pa rin yung isda. Hindi parang kung sa Bisaya pa ako nabitong bantok. So, and then, after 10 minutes ay niluto ko ulit yung sauce, yung sabaw ng isda mismo. Then, naglagay ako ng soy paste. Tapos, niluto ko itong dahon ng sibuyas. Dahil yan yung sauce natin at pang toppings. So, pinakulo and then ito na siya guys. So, diba? Napakadaling recipe lang talaga ito at sulit, masarap siya. Kaya tara, kain po tayo. Keep sharing po. Salamat!